ma-predict kung anong sasabihin ni Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025, no? Doon sa flood control issue. Ano na ang reformang ginawa ng pamahalaan para hindi na maulit ang kontrobersyal na flood control anomaly issue? Ito ang isa sa nais marinig ni Senate President Sherwin Gatchalian sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Senator Gatchalian, may ilan nang nakulong at nakasuhan dahil dito. Ngunit mas mahalagaan niya na malaman ng publiko kung ano ang nagawa ng pamahalaan upang huwag na maulit ang malawakang korupsyon sa proyekto ng pamahalaan. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget. Yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget. May transparency, may safeguards, but yung execution side, yun ang gusto natin din makita. Bukod dito, nais din ni SP Gatchalian na mabigyan sana ng malaking pansin ang issue ng bansa pagdating sa pagbagal ng ekonomiya. Paliwanag ng senador, malaking issue ito para sa kanya dahil dito nakasalalay ang ilang bagay na makakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Kaya ito ay isa sa pinakamahalagang aspeto na dapat mapag-usapan sa SONA ng Pangulo. Very challenging itong year, no? Dahil ang dami ng mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating regional projection, 5 to 6%. Ngayon, nasa 3.5 to 4.5%. So, with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So, yan naman ang magiging thrust ng Senate at yan naman yung aking expectation sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back on track. Kaugnay nito, bibigyang prioridad nila sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress sa Lunes ang ilang economic bills na maaaring makatulong na maibalik ang sigla at bilis ng ekonomiya ng bansa. Ang magiging priority will be how to jumpstart our economy. No? Dahil yun ang nakikita kong malaking issue natin this year. So, tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills, in-identify namin doon kung ano yung mga magagamit for economic jump-starting. Tinignan rin namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AIX bill, tulad ng geriatric hospital. So, kina-cluster namin sila. Inaasahang magbubukas ang sesyon ng Senado sa Lunes, July 27 ng alas 10 ng umaga, bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.